Brothers and sisters, good afternoon po. Muli sa pagkakataon na ito, nais po namin kayong i-welcome sa ating Academy for Creating Enterprise. Day 3 na po tayo ngayon. Uh, uh, ilang batch na tayo ngayon? Pang-apat na yata, no? Kari din. So, Oo nga. Ayan, so sige. So, from North Luzon hanggang Mindanao, napapanood po tayo. By the way, ako po pala si Joel De Guzman, Regional Coordinator ng North Luzon. At kasama ko si... ako naman po ngayon si Red Acosta from Ace Mindanao, ang Regional Director ng Mindanao. Yan. Nagagalak po kami sa presence po ninyo at nagpapasalamat kami na muli sinamahan nyo kami sa isang napakagandang pagkakataon na to, no? Very special tong panating kapatid, tong bisita natin, yung magdi-discuss sa atin. Yes. Oo, totoo yan. So, exciting kanina, puro technology, mga pinag-aaralan natin, media marketing. So, ngayon naman, mag-shift tayo sa sa kabuhayan, no? Bago 'yan, batiin muna natin o anyayahin natin yung mga alumni natin na ilagay nila yung mga pangalan nila sa chat box, sa Zoom, o kung sa Facebook, ganun din. Pangalan nila at saka yung lugar nila. And then habang sinusulat nila, magkaroon tayo ng early bird sa mga early bird para magbigay tayo ng mga prizes. Yung mga damit mo, hindi ba nagkulang yung mga damit mo, kapatid na Reden? Palagi ko, madami pa dyan. Magpapamigay tayo hanggang Sabado, mga brothers and sisters. So, please come early to qualify for the Early Bird Award. Or, pagsali po ay, pag nandito na po kayo ngayon, hindi kayo nakasali sa Early Bird, you still have chance of winning by logging in dun sa ating attendance. Okay? Pag ma-countdown namin, magkaka-raffle tayo. So, the first one sa Early Bird Award po natin, nagkakamit ng unang t-shirt na galing po sa Academy for Creating Enterprise ay walang iba kundi si, Pop, 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 pop. ayan yan, Yun. Cecil Alim. Okay, Sister Alin. Congratulations! Palakpakan po natin Sister Cecil Alim for winning uh, the t-shirt. Paki-comment na lang po kung taga-saan po kayo plus your address upang mapadala po namin ang inyong prize na t-shirt. Idagdag Okay? nyo rin po yung contact number. Oh yes. Yan. Okay. Sige, so ngayon, So, kapatid, dahil kanina nga, tulad ng nabanggit mo, kanina mga technologies tayo, ngayon balik back to the basic tayo. Oo. Yung bang oo. ang karaniwang tanong ng mga tao, paano kung makapagtatanim? Ang liit ng espasyo sa paligid namin, o wala kaming matataniman. Sa segment na ito, sasagutin ito ng ating tagapag-present sa atin ngayon kung paano masosolve yung problema natin ng space and ipakilala mo na kapatid kung sino ang ating tagapag-present ngayon. Yan. Okay, so, kagaya ng binanggit natin kanina, Sige, habang hinahanap mo yan, tutulungan na kitang magkuhan. Yung presenter natin actually ay hindi lang ito basta plantita o basta entrepreneur. Oo. Si Sister Helen Grace ay isang engineer, scientist at saka researcher at tunay na tagapagtaguyod ng healthy living at sustainable farming. Actually, ilang mhm. beses na ito na-feature sa newspaper, no? Na kung mabasa mo yun some years ago, yung from government employee to yung vegetable garden, yan yung ano niya ngayon. So, kilalanin natin si Miss Helen Joyce Ikogo Sihar, ang founder at owner ng The Pharmacy, isang urban farming business na naniniwala sa prinsipyo na your food is your medicine. At the same time, kapatid na Reden, alam nyo ba, si Miss Helen ay graduate ng Civil Engineering. At isa rin siyang qualified scientist and researcher. Pero sa kabila ng kanyang technical background, pinili niyang ang landas ng urban farming.
At ngayon, kasama natin siya, ay nagpapasupply siya ng mga herbs at gulay sa mga kilalang mga hotels at restaurant. Kahit ang kanyang taniman ay nasa 54 square meter. Yun lang ang kanyang luwang, kapatid. So, nasa syudad ang kanyang lot at gamit-gamit lamang ang mga container gardening. Oh, actually, kapatid, nakapunta na ako dun sa lugar nila, no, talagang mamamangha ka no, sa galing. Kasi yung event natin na ito, ang pag-usapan natin na hindi lang naman tungkol sa negosyo. So, si Sister Helen ay very active siya sa community. Lagi siya naghanap ng paraan upang matulungan yung mga ibang farmers. At patuloy siya nag-advocate ng healthy at sustainable farming practices sa iba't ibang grupo. At the same time, kapatid na rin, ang ating speaker, ang kwento niya ay patunay na kahit anong profesyon mo, kahit gaano kaliit ang espasyo, kung may purpose at malasakit ka sa kapwa at kalikasan, pwede kang gumawa ng malaking impact. Yan. So, ladies and gentlemen, I'm very proud to present to you, we're very proud to present to you, yung i-welcome po natin, yung engineer by training, scientist by profession, a farmer by passion, and a change maker by heart. Isa sa mga pinaka-close ko nung nung nag-serve ako sa mission sa Philippines Davao Mission. Ladies and gentlemen, kapatid, pangalan niya si Helen Joy, Ikogo Sehar. Okay, palakpakan po palakpakan natin. po natin. Yeah. Magandang hapon po, Sister Helen Joy. Kumusta po kayo? Magandang hapon po. Ayan, Okay. sige po. Take it away po. Kaya na. Sa mga kaibigan, kayo po yung aking i-welcome sa aming munting garden, The Pharmacy by Helen. So ito po ay located sa isang provincial road from Jensen going to Cotabato and going to Davao City. So yun po yung area. Napaka-busy po itong area sa harapan namin. Pero gusto ko pong makita ninyo yung harapan ng garden po na it's only a 6 meters. Yung wide puno garden ko. So ito po siya. So meron po ako dito mahiwagang mulberry. So mamaya makikita nyo ano po yung napoproduce namin dito sa mulberry na to aside from kanyang mga benefits from the leaves and the fruits. So meron po kaming byproduct ng mulberry. So dito po sa harapan makikita po natin meron po kaming iba-ibang klaseng mga seedlings. Meron pong mga rare varieties ng mga plants na dito ko lang po nilalagay. Tapos minsan sinasabihan po ako ng mga friends ko, bakit nandito lang to? Ang mamahal ng mga to, hayaan mo na hindi lang malaki lang. So, example, meron po akong cardamom. Isa po yan sa pinakamahal na spices na ginagamit po sa mga Mediterranean food and the Indian food. Andiyan po siya, mahal po yan. Parang hindi po kilala ng mga tao. So, andiyan lang siya. So, ayan po, ito yung mga seedlings ko. So we have the Thai coconut, sweet Thai coconut, yung mga siniserve po sa restaurant. Pag nakita niyo po sa Thailand, yung mga buko po na siniserve, yan po siya. Actually, mahal po yan. Mahal po yung seedling. So ito po yung front page ko. So I have here yung vanilla plant. So isa po yan sa pinakamahal na spice po. Parang dito lang, ordinary, na tinatanim sa harapan ng garden ko. Yun lang po. So, papasok tayo. Ito po yung pinaka-entrance ko. So, magugulat ka, it's a jungle in the heart of the city. So, ayan po. So, makita niyo may mga saging pa dyan eh. Galing po yan sa farm namin. Aside from the garden, we farm po kami. So, ito po yung pinaka-iconic ko na signage. Nag-start po ako dito na signage. So yung mga bisita po talagang nagpapa-picture dito kasi tawag nila dito is the historical signage. So halip ka po, samahan niyo po ako, papasok na po tayo sa jungle. So makikita niyo po merong mga sako. Ayan po, mga sako. Yan po yung mga compost ko. Kasi nga po yung limited yung space ko, gumagamit lang ako ng mga sako para dyan ko po gagawin yung compost ko. Mamaya makikita ko po kung paano ko ito ginagawa. So ito po
Pampanga. So, makita nyo, pagpasok nyo po dito, ito po yung working place ko. So, makita nyo, ang lahat yung mga ginagamit ko sa garden. So, makita nyo yung mga recyclable materials na kinokolekt ko po. So, papasok tayo dito sa aking greenhouse. So, welcome to my greenhouse. So, ayan po. So, dito po ako nagsisimula. This is the heart of my garden. So, makita nyo may mga punla, may mga seedlings. So, itong greenhouse ko, gawa lang po siya ng mga indigenous materials plus the UV material. So, pinasimple lang po siya. So, ang purpose lang niya is hindi po siya mauulanan pag tag-ulan para hindi po maanod yung mga seedlings ko. So, ayun po. So, ito, may mga ornamental din ako. Adapted ko po yun. Kasi meron isang member na medyo may edad na po. Pina-adapt niya sa akin. So, yan po. Andiyan lang siya. So, ito po yung greenhouse ko. So, ngayon, ipakita ko sa inyo, ito yung aking mga antibattles. So, ayan po. So, gagamitin ko yan sila pag panahon na kailangan ko na sila. Okay, sige po. So, aakit tayo sa taas. So, pasok po tayo sa bahay natin. Ayan po, may mga chicken, may rabbit na ako dyan. So, ayan po yung bahay namin. Typical na farm po yung makikita ninyo. So, eto, papunta na tayo sa second floor. Sa rooftop. So, ito po yung ungad ng garden ko. Actually, dito po talaga ako nagsimula ng pag-garden. Dito sa rooftop namin. So, yan lang. So, makita nyo yung mga lumang ref na binili ko po yan sa yung nagbabot-bakal. Yan po yung ginagamit ko. So, yung mga lumang balde, mga mineral bottle, ayan po, mga sako po yung mga ginagamit ko. So, meron po ako dito. Bakit makita nyo na pinopromote ko is herbs. Bakit may mga orchids ako? Dahil po yung advocacy ko, pinipreserve po namin yung mga native plants ng Philippines. So, advocacy namin is to protect and to preserve. Kasi pag hindi po natin ito i-preserve, hindi na po makikita ng mga susunod na mga henerasyon. So, yun po yung advocacy ko. Ito po yung Hoya. Yan po. Isa po ito sa native plants natin, native flowers. So, yan po. Ito mga varieties na to, mga native po yan sila. So, ito naman yung mga herbs na sinusupply namin sa mga restaurants and hotels na pag nag-o-order sila. So, mapansin niyo po, hindi naman talagang marami yung tanim namin. Kasi yung hotel po or restaurant, hindi naman madamihan yung ino-order nila. Kundi, in 1 week or 2 weeks, 50 grams lang yung kakailanganin nila. So, kaya po namin i-supply. Ang tanong kasi ng iba, ang light ng garden lang, ba't nakaka-supply kayo? So, we know, ano yung need nung every restaurant or coffee shop. So, yun po yung pinoproduce namin. Alam namin kailan nila kailangan. So, alam namin yung sistema ng pag-harvest. So, sa herbs po kasi, kailangan, alam mo yung system ng pag-harvest. Hindi po basta lang hina-harvest. So, yun po. So, ito, so makita nyo, maliit lang siya. Hindi natin kailangan yung malaking area to produce. So, ayan po, may lettuce ako, na ini-experiment ko pa, kasi medyo matagal na akong hindi nakapagtanim ng lettuce dahil po sa weather. So, ngayon, nag-i-experiment ako ulit. So, I hope na maging successful. Kasi yung seedlings ko dun, at least okay na eh. So, ito yung mga herbs. So, if familiar kayo, kilala niyo po to. Ito yung dill. Yun yung basil. Ito, basil. Meron din akong strawberry dito. Ayan po. So, kung magtatanong kayo, if nabubuhay ba ang strawberry sa mainit na lugar? Yes, ayan po, nagpo-fruit po siya. Ayan. So, tinanim lang siya sa bote to ng soft drinks. So, ganun lang po kasimple. Container garden po, opo. So, yan. So, eto.
yung pipino, meron po akong patani. Usually yung patani, nasa ano yun, yung malaking sa farm talaga. Pero we know yung technique pa paano po palakihin, paramihin yung bunga no. Patani na nakatanim lang sa isang, ayun po, yung pouch po ng gatas. Oh, so, di ba? Ganyan lang kasimple. Tuturo ko yun sa inyo kung paano yan. So, ito, meron kami mga lemon. Ayan po. Ayan. Oh, sa container lang yan. Oh. So, kamatis. Maraming kamatis. Ano po siya? Dalawang klase po yan. Meron yung dayap at saka yung seedless, Vietnamese seedless po. And then, may bataw din po kami. Nasa container. Ayan. Ayan po. So, ayun yung tinamnan. Yun. So, marami din kami kamatis. Nakatanim lang din po yan sa plastic. Yan po. So, yun yung gusto kong matutunan ninyo. Kaya bakit gusto ko nung live? Kasi gusto kong makita ninyo na hindi lang tayo mag-learn from the PowerPoint, but I want you to learn from the actual, na makita ninyo, na makukonvince ko kayo na totoo yung sinasabi ko. So, mapansin nyo, bakit po beans yung aming tinatanim? Kasi ito po yung recommended na diet po namin, is the beans. And the fruits, so yun po yung mga recommended. So, pag umikot po tayo dito, ito po yung mga binibenta ko mga seedlings. So, mapansin nyo, konti na lang. Kasi last week po, pumunta dito, yung may-ari ng apple orchard, ay gusto niya mag-try nung herb garden. So, sabi ko nga, Benson, wag mo bumbusin yung seedlings ko. Kasi wala na akong ipapakita sa presentation. Wala, inubos niya kasi kailangan daw niya. So, makita niyo ko, konti na lang. Pero, okay lang. Kasi kaya ko pa naman mag-produce. So, ito ba, pag nakakita ko ng bay leaf, ito ba yung bay leaf na pang-adobo? Pero yung dahon na nabibili natin ngayon, hindi po siya bay leaf. Cinnamon po. So, meron din kaming tanim na cinnamon. So, yun. So, ito po, fig po ito. Fig. Yan po yung bago kong tanim na fig. So, yan yung experiment ko. Paano buhayin yung fig. Marami po. Yung fruit po niya. Ito po, yung fig tree. Yung fig fruit. So, makita ninyo, ba't ako may roses? May bumibili po yan na restaurant sa akin. Yung flowers po ginagamit nila for salad. Salad. Papa. So, yun. So, meron din akong mga gumamalas. Kasi binibili din po ito for salad. Or yung mga gumagawa ng cakes. Yung mga fresh yung ginagamit nila na decor po sa cakes. So, yan lang po. Ito po, may berry ako. Lime berry. This is a lime berry. This is a native fruit. Our, indigenous ng Philippines. Opo. First fruiting po niya. Iba po siya. Berry po talaga siya. So, ayan, may mga mulberries ako, iba-ibang klase. So, ito po yung Malaysia, yung long. Super sweet po ito. Yan. Yan po. Yung flowers. Pwede kainin. So, medyo sweet na siya. So, ayan. So, makita nyo, konti pa lang yung mga for sale na mga seedlings. So, probably next month makaproduce ako. Kasi may mother plant ako. So, yung binibenta ko kasi, hindi lang cut leaves ng herbs, pati din po yung seedlings and the seeds. Okay. So, okay pa. So, ito yung basil. So, dito, cherry tomato. Binibenta ko po 250 per half kilo. Tama, pasimple lang. 250 per half kilo. Pang salad po yan.
So, nakatanim po siya sa lumang washing machine. Oh. So makita niyo may mga, although naturally grown ako, so dapat walang mga plastic, pero kasi kailangan ko para mag-hold ng aking mga containers. Apo, styrofoam boxes. So meron ako dito, ito po yung aloe vera na edible. Kasi maraming aloe vera na hindi naman siya edible. So ito po yung edible. So makita niyo. Ano po to? Yung isang ganyan po is 100 pesos. So isang ganyan. Isang, sa Bisaya, palwa yung tawag. Pero isang stock. Opo, 100. Ay, apa. So ganun lang kasimple. So meron na kaming nagawa experiment nito with the students ng Digos National High School. The other year po, gumawa po kami ng food wrap using itong aloe vera pa. Ako po yung mentor nila. Yes po, food wrap. Using the aloe vera. Okay. Sige pa. Ngayon, ang The Pharmacy by Helen, nagsimula siya 2017. Naisipan yung garden. Kasi, nung time na yun, nag-decide po ako na aalagaan ko yung mother ko, na 94 years old. So, nag-decide ako na alagaan yung mother ko, kailangan ko i-give up yung work ko as a consultant for JICA, for Japan International Cooperation Agency. And kasi nagta-travel po kasi ako from Mindanao to Luzon yung travel ko. Even Basilan, Hulu, Tawi-Tawi, narating ko po yan dahil sa trabaho ko. Kailangan ko siya iwanan dahil nag-decide po ako na iiwanan ko po yung mother ko. Alagaan ko po yung mother ko. And then sinara ko yung aming school supply store. Talagang, give up ko po lahat for my mother. Nag-full time ako dito sa bahay. So inisip ko, ano kakainin namin kung wala kaming trabaho? So nag-decide ako na magsimula ako ng garden dito sa rooftop namin. Although na meron kaming farm. We have a farm that is only 1,800 square meter. Pero fully planted na po siya. Dinesign po namin yun for our retirement. So, kasi mahirap naman na araw-araw pumunta ako sa farm. So, andito ako sa garden. Nagsimula ako magtanim ng alugbate, kangkong, sitaw, talong, kamatis. Kasi yung mga regular na kinakain namin. At yun yung siniserve ko sa mother ko. And then nag-add ako ng other mga varieties ng tanim. Kasi pinadala ako ng sister-in-law ko from the US na hindi ko naman kilala ng mga tanim. Dahil nga sa mahilig ako magtanim, tinanim ko lang. Until na hinayaan ko lang, tapos send ako ng picture sa kanya, Len, ito yung mga seeds na pinadala mo sa akin. Sabi niya, uy Len, kale yan. Sabi niya ganun. So tinuruan niya ako paano i-prepare yung kale. So na-excite ako. So ngayon pinupost ko siya sa Facebook na telling the people na ito si kale. Ito yung mga benefits ni kale. Kale is the superfood, king of all veggies. And then, ang pumupunta ako ng mga meetings, dinadala ko po yung kale. Nagsasampling po ako dun sa mga kasama sa mga nagmi-meeting. Kaso ayaw ko nilang tikman kasi hindi nga nila kilala yung kale. Until na nag-join ako ng isang meet-up in Davao City, bidala-dala akong kale with our suka. Na suka na gawa namin. So, inintroduce ko dun sa mga tao. Yung pala, doon sa meet-up namin, merong correspondent ng Sunstar Davao. So, tinitingnan niya ako anong ginagawa ko. Nailos po, tikman yan. Until merong isang group ng mga doctors doon sa meet-up na yun, talagang pumunta dito.
Kasi gusto nilang makita yung kale at gusto nilang kumain ulit ng kale. After 1 week, kinontak ako nung correspondent ng Sunstar Davao. Kung gusto ko ba daw, o if okay ba daw na i-feature ako. So, syempre, sino ba naman ang aayaw, di ba? So, malit pa yung garden ko nun. So, ayun, feature po ako sa Sunstar Davao. So, from there, may mga pumupunta na po dito from Davao City. Na-curious sila dun sa write-up na gusto nilang makita yung kale. Actually po nakilala talaga ako sa kale. Actually before Sunstar, kinontak po ako ng National University of Singapore. Kasi dahil nga sa pagpupas ko sa Facebook, ay nagkataon yung university pala is naghahanap ng material for the research in Asia. Especially Philippines. Nagulat sila ngayon na meron sa Philippines. Ay, nasa rooftop pa. So, kinontak talaga ako. So, sabi ko, willing naman ako makipag-cooperate for the research. So, yun, sabi niya, sige, tatawag kami. Dapat yung usapan namin is 45 minutes. Pero umabot po kami ng 1.5 hour. Ang pinag-uusapan namin ay kale. Tinanong nila ako, paano ko ginagamit ang kale? Bilang isang Pilipino, grabe po yung initiative, yung innovation ng Pilipino. So doon, nakilala ako sa kale. So, na-feature ako na-mention na kanina sa Manila Bulletin and Agriculture Online. So yan. So yun yung journey ko actually dito sa aking garden na ganun pa ako ka-proud na with my limited space, with a 54 square meter, pero ang layo po ng narating. So dahil dun sa mga features na yon, sa mga write-ups na yon, nakagain po ako ng mga followers international. And then talagang kinokontak nila ako. And then, nai-inspire sila sa ginagawa ko. So until now po, nag-mentor pa din ako sa kanila. Even sa Vanuatu. Opo, nagkukontak po yan sa akin because of my garden. So ang challenge ko po nung nag-umpisa ako, kapital. So, di ba lahat naman pag ninegosyo, sasabihin ka agad, walang kapital. So, yung soil, paano ako mag-garden dito sa simento, dito sa rooftop? Nung time na yun, ang mamahal ng mga containers. And then, ano po, yung seeds, ang mahal ng seeds. Pero dahil doon sa binigay ng sister-in-law ko, doon ako nag-start. And then, dahil sa curiosity ng mga tao, nagkaroon ako ng market. So, nagkaroon ako ng market, may pera na ako. And then, dahil dun sa market ko, na-inspire yung sister-in-law ko, so pinapadala na talaga ako ng seeds. Okay. And then, sa pagpupost ko lagi, ang dami pong mga followers ko na nagpapadala po sa akin ng mga seeds from other countries. So, nakaspecify po kasi ano yung seeds na gusto ko, yung heirloom or OPD. Heirloom, ito po yung seeds na yung mother. Like yung tomato ko pa. Ay, yung pinakita ko pa doon sa inyo, Sir Philip. Yun yung cherry tomato na mother of all tomatoes. Yun po, doon talaga nag-start. So yung mga lumalabas ng mga hybrid na tomatoes ngayon, doon po yan nanggaling. So ang pinakamaganda lang sa heirloom, kasi kahit na pabalik-balik mo itong itanim, hindi po magbabago yung features ng plant, the taste, yung texture, ganun pa din po. Not unlike with the F1, unang tanim mo po maganda. Pangalawang tanim mo, liliit na siya, iba na yung lasa niya. Kasi dahil sa, ano po yan kasi yun yung secret ng negosyo ng commercial seeds or the commercial standardization of seeds. So, hindi mo na siya pwedeng itanim. So, bakit ako nakatutok sa heirloom? At bakit ito yung ini-encourage ko sa mga farmers na itanim? Dahil, ano po siya, yung bang hindi ka nabibili. Alam mo, magtatanim ka ulit, hindi ka nabibili ng seeds. Kundi, like the tomatoes pa. Yan, ito. Ito, ano po to? Cherry tomato.
So, pwede na natin isi-save yung seed nito. Itanim uli. Compared to hybrid, hindi na muna pwedeng itanim. So, talagang, yun ang ikinaganda ng heirloom. So, makita ninyo, karamihan ng aking mga tanim dito ay heirloom, even my lettuce. Kaya yung isang estudyante sa UP, 2 years namin ginawa yung kanyang research on seed production ng lettuce. Kasi nakita niya na meron akong heirloom lettuce. And then nakita ko, in-inform na niya ako last year, 2024, na okay na po, nasa final defense na po yung niya, then natapos po niya yung kanyang research about lettuce. So yun po, bakit gusto ko ng heirloom? At bakit ko ini-educate yung mga tao to go into heirloom, not in the F1. Although syempre, ayaw yun ng mga big companies, commercial. Although pinupuntahan po ako dito. Pero sabi ko, syempre talagang sasabihin ko yun sa kanila na yun yung legacy ko eh. Yun yung gusto kong iwanan sa mga susunod na generation. So, ano pa? Yung daughter-in-law ko, lumalabas po, actually siya, yung dual citizen. Lumaki po siya sa US. Tapos yung talagang blessed po ako kasi yung anak ko at saka yung daughter-in-law ko, supportive po sila sa garden ko. So sinasabi niya lagi, Mami, pupunta po kami sa ganyan. Ano pong seeds yung gusto niyo? So sabi ko, eto. So alam nila nang hinahanap ko heirloom. Yung herbs ko po is heirloom po talaga yan. So, yun yung pinapasalamat ko na yung mga tao that surrounds me, yung mga tao na nagsusupport po dito sa passion na ginagawa ko, na sa legacy na ginagawa ko po. Apa? Opo. Tapos, meron po ako mga friends na gardener na collector din po sila ng heirloom. So, pinapadalan din po nila ako. So, ngayon, although na binibenta ko naman yung seeds ko, so, nagpapaalam naman ako sa kanila na ibibenta ko. So, of course, action mo na yun eh. But I'm selling it in a minimal price. I-compare po ninyo sa Shopee. Pag bumili po kayo ng kamatis, yung 100 niyo po is 10 seeds lang. Dito sa akin, ano po yan? Madamihan yung Kasi ang purpose ko kasi is to help the farmers. Not really to maraming income, but to help the farmers. And let the Lord, just trust the process and let the Lord return that back to you. So yan. So makita niyo yung garden ko, but sinasabi ko, the Pharmacy by Helen practice circular agriculture. So lahat ng inputs na ginagamit ko dito sa garden ko is nanggagaling within the garden, except for the rice hull. So yung rice hull kasi nanggagaling yun sa rice mill. So hindi ko naman kaya i-produce yun. But the rest, dito na po yan nanggagaling. Like yung mga kitchen scraps po namin, yung balat ng gulay, yung balat ng fruits. So, dito na po nanggagaling yan. Yung manure, like yung pinakita ko, may manok kami, meron kaming rabbit, may goat kami sa farm. So, yun po yung ginagamit namin. So, it's a cycle. Yung system na ginagamit namin dito sa The Pharmacy by Helen is a circular agriculture. I know, bago to sa inyo. Yung word na circular agriculture, bago to. Kasi usually marinig natin organic. But the system na ginagamit namin sa The Pharmacy by Helen is a circular agriculture. I call it naturally grown vegetables. Kasi wala po kaming intervention ng synthetic. 100% po na natural farming yung ginagawa or ginagamit namin dito sa garden. Although na hindi ako certified, kaya hindi ko ginagamit yung word na organic kasi hindi po ako certified. And wala po akong plan na magpa-certify. So, ang kiniklaim ko lang talaga is naturally grown vegetable. Yes po. Although the other week, pinatawag po ako ng DOST.
Kasi they want to do collaboration with me na maging resource speaker nung kanilang project on agriculture. Even the Office of the Provincial Agriculture ng Davao del Sur, kinausap din po ako to be a part ng kanilang project. Ako yung mga ganyan po, willing po talaga ako eh. Kasi gusto kong i-impart yung aking learnings. Na yung learnings na na-learn ko lang dahil mahilig ako mag-experiment. Yung lettuce ko po, ako yung unang nagtanim ng lettuce dito sa Digos. In a container, in a compost, in a vermicast. So maraming pumupunta kasi akala nila hydroponics. No, I don't go for hydroponics kasi synthetic po siya. So I go for naturally grown. So yun, marami akong naturuan paano magtanim ng lettuce. So yan. So, yan yung mga story ko na pagdaanan dito sa garden na to. So, balik tayo dun sa circular agriculture. Circular agriculture and circular economy, they goes together. So, ano yun? Reuse, recycle, and replant, and repeat. So, cycle po siya. Close loop po ang tawag doon. So, magko-close po yung circle. So, wala pong waste. Dito sa garden namin, walang waste. Kasi wala kaming tinatapon. Lahat po ginagamit namin to. So, about naman sa marketing, ang medium na ginagamit ko is social media. Nag-start po ako in 2013. Nag-online selling na po ako, no? Basil. 2013. So, magtatanong yan, meron kang supply ng basil? Gaano kadami? Sabi niya, 3 kilos. Makapag-antay ka ng 1 month kasi magtatanim kami. Tanim kami ni brother. Doon sa isang area namin. Tapos, everyday, pumupunta kami doon dinig. After 1 month, tingin namin, pwede nang i-harvest. So, kinontak ko yung buyer na, siya, ready na yung basil. Sige lang, deliver mo. So, by bus, pinapadala po namin sa Cotabato City. So, na-amaze siya. First time niya makareceive ng basil na freshly harvested. So, sabi niya, iba yung amoy sa amoy na nabibili niya sa mall. Kasi gumagawa siya ng pesto, actually business niya. So, wala pang online selling noon. Nag-online selling na ako eh. So, yun. So, dahan-dahan na nagtatanim ako at ini-introduce yung product. And nag-start ako ng herbs dahil binigyan ako ng anak ko, regalo sa akin in 2012. So, kaya ako nag-start nung herbs talaga for consumption lang namin. Pero nung makita ko ng may market, because of the social media, nuloy ko na siya. So, kumikita ako through resellers. Ang reseller, hindi ako nang iengganyo ng reseller. Sila mismo mag-message. Ma'am, pwede na ako i-grab yung mga picture. Nakakaintindi po ba kayo ng Bisaya? Ma'am, pwede na ako i-grab yung mga picture. Ako ang i-post kay Mama Lydia. So sabi ko, go ahead. Kasi at least nakakatulong ka sa ibang tao. Sabi ko nun. So, sa social media, tapos nag-ship po kami nationwide. At VIP po ako na customer ng LBC. Yung courier ko po is LBC. So, VIP po ako, mas mababa po yung rate ko compare sa regular po dahil VIP ako. So, sinong nagbe-benefit ng pagka-VIP? Pagka-VIP ko ay yung aking customer. So yun. So, ang ina-offer ko on our shipment, wala pa akong cash kaagad. COP or COD. So, for ilang years na, for 6 years or for 7 years na ginagawa namin, wala pa naman pong hindi nagbayad or na-scam kami. Kasi ang akin ayoko nung pressure kasi magbabayad yun, ipi-pressure ka. Ipapadala mo na, gano'n. Mamaya, ipupost ka pa sa Facebook na scammer ka. So sa akin, COD, COP, paano nila ako ipupost na scammer ako? Pinadala ko na sa yung item, hindi ka pa nga nagbabayad. Pero so far, wala naman po. Wala pang gumagawa naman sa akin. Basta ang importante, legit ka, and you have that integrity. Pag sinabi mong once na ipapadala mo,
Wednesday papadala mo. Pag madelay ka naman, i-inform mo naman yung customer mo na, sorry po sir, madidelay po kasi medyo may mga pangyayari pong hindi maiwasan. So nakakaintindi po yung customer. Okay. And then, ano pa? Ano po? Iba-ibang lugar. May local po ako, may walk-in ako, walk-in customers. Meron yung magsha-shopping lang talaga na papasok lang, magsha-shopping. Yung iba naman curious. Kasi makita nila, ano ba tong lugar na to? Garden ba to? Commercial ba to? So, sisili po doon sa entrance, ma'am, pwede mo sulod? Kung pwede po, halika kayo, garden po ako. So, ganyan lang. And then, yung iba, through, nag-order na po sila ahead. So, ipipick up po nila or ipapagrab. So, meron po kami delivery. Halimbawa, hindi naman sila makapunta ng garden. So, through pictures lang po, sisend yung pictures. Ma'am, ano pong available nyo na herbs? So, ito, ganyan. So, send ng pictures. So, pipili siya. So, si brother po yung rider ko. So, sasabihin ko, ma'am, pwede po mamayang hapon lang kasi wala pa yung rider. Kasi si brother nasa farm pa eh. So, pagdating pa ni brother, siya yung magdi-deliver. So, yung rider's fee, mapupunta po kay brother. So, ganun po. Opo. Palakas? Depende po sa season. Yung mga hotels and restaurants po, may kasi dito, may season. Pag harvest time, malakas po. Malakas yung customer nila. Pero pag during planting time, po yan, yung lean season po yan ng mga hotels dito and restaurants. Yan po yung flow nung supply. Pag yan po yung mga susuplayan mo. Pero yung mga gusto lang magtanim, wala pong season yan. Papasok lang sila. Hindi mo talaga alam. So ako, it's like a gambling. Just plant and plant and plant. Hindi mo alam kung sino ang papasok at ano yung kukunin. Pero usually po, nakadepende po ako sa inspiration. Kasi nagpipray po ako always that Heavenly Father will guide me. Kasi it's a gamble kasi. Kasi hindi mo alam eh. So, minsan mag-whisper sa akin na, hoy, magtanim ka ng maraming gumamela. Sabi ko, herb naman ako. Bakit gumamela? Kahapon, meron akong customer na Canadian. Sabi niya sa akin, oh, Helen, I told you I'm coming. Sabi niya ganun. Because I'm going to buy your hibiscus. Oh. Kasi nagtanong siya about my gumamela, about my hibiscus. So, namili po siya kasi i-feed po niya sa birds. So, ganun po yun. So, meron naman, like yung owner po ng, sikat po yan siya eh, yung Apple Orchard Farm in Kapatagan. Bigla lang siya dumating. Alam mo, namili siya, pakyawan talaga. Kuha ko ma'am, 10 bay leaf, ganyan. And then 10 rosemary. So, isang customer lang, ubos na yung supply ko. Pero, sabi ko, alam ko naman na mapuproduce ko naman yun. In 2 weeks time, kaya kong i-produce. Like, isang customer lang po yun papasok. Okay na po yung 1 week ko. Kahit isang customer lang. So, hindi po ako nag-worry na hindi heavy yung traffic ng garden. Kasi alam ko po eh. So, let's say 1,000, yun na po yung minimum na computation ko. 1,000 times 26 days and that is 26,000. So, half po yun. 50% for the maintenance ng garden and 50%, yun na po yung sahod ko. So, that is 13,000. So, sa ano naman kasi sa pagkain namin, we have the food storage. So, hindi po masyadong big deal yung food namin. Like ngayon kinakain namin mais, yung pinagiling naman namin yun eh. Yung palay, galing naman yun sa, basta sa farm. Yes po, during the COVID, hindi pa kami nag-worry because we have the food. We have a live storage sa farm.
So we have livestock sa farm. May mga manok po kami, may kambing, may baka. So ganun po yun. Gusto ko pong yung bang bakit ko po pinapakita to? Kasi this is for food security, food sustainability. So our garden shows food sustainability and it shows food security. And even it saves money. So napupunta po karamihan sa savings. Yung sinasabi ko nga po sa inyo na 1,000, those are for walk-ins. Hindi ko na po kinukonsider yung sa online namin na nagbabayad sa GCash kasi didiretso na po namin yun sa bank. So parang na po yun, dead po yun siya, dead money. Opo, bonus na po yan. So makita ninyo yung garden namin maliit siya. Parang imposible. Pero through yung sa inspiration ni Heavenly Father, yung imposible pwedeng maging posible. So, bakit ako into seed saving? I want to show you. Yan po yung mga seeds ko I have the seed bank. So, ito po yung seed bank ko. Marami pa po yan. So, yan po yung legacy ko. Yung seed bank po yan po yung tanging yaman ng farmer. Yan po yung kayamanan. Ako, ang kayamanan ko, not the gold, not a luxurious car, not a big house, but ito po, yung mga seeds na to na kinokolekta ko for the community, for the nation, and for the world. Na ito po yung maiiwan ko, mawawala man ako dito sa mundo, may maiiwan ako. Kasi sinishare ko po to sa mga kapwa ko farmers, kasi may grupo kasi kami na mga enthusiast po ng native na nagko-collect ng heirloom. So pinapasa ko po talaga ito sa kanila. Na if ever mawala sa akin, merong mariretain na seeds or similya. May makukunan pa. So yun po. So dapat hindi mo siya ipagkait. Hindi mo siya, ikaw lang, akin lang to. Opo. So dapat isi-share po natin because I believe on the abundance. So our garden, we have that abundance. In a limited space, we have that abundance. Sige po. So, ano yung nag-inspire sa akin mag-save ng seeds? Remember Noah? The Lord commanded him na, go gather lahat ng klaseng hayop at lahat ng klase ng buto na pwedeng itanim, na meron doon. And remember yung brother of Jared, di ba? Sinabihan din siyang i-collect lahat ng seeds para i-preserve yung genetics. And remember Prophet Brigham Young, as they traveled to westward, di ba kinulat din niya yung mga seeds? Yun yung sinabi niya sa mga tao eh. Mag-collect ko ng seeds at dadalhin nyo at magkaroon kayo, sarili yung factory. Okay. So yun. Our garden is a factory. A factory of our food and for the community. So dito po, sabi nga nung anak ko Mami, mag-retire na po kayo kasi 61 years old na kayo. Sabi ko, anak, hindi pwede. Kasi marami pang dependent sa garden na to. Kasi marami pa ako mga pasyente, yung mga may sakit po, na talagang nagsisik sila ng comfort food na dito nang gagaling. Kasi ako lang yung, sa the pharmacy, dahil organic siya. Okay. So, tandaan natin, yung cycle na ginagamit namin is reuse, recycle, repeat, and replant. So, ano po siya? Closed loop. So, ngayon ipapakita ko sa inyo paano ako nagkukumpos. So, ito po yung gamit ko. Dito pa. Ito yung brown. Kung makita nyo kanina sa baba, may pinakita ako mga sako. Yung composting po, siya yung pinaka-backbone ng organic farming. So, siya yung pinaka-backbone. Kasi ito yung soil natin eh. So, ito po makita nyo yung brown. So, yung brown is a carbon rich.
So, mayaman po siya sa carbon. Bakit carbon? Kasi yung carbon, isi-feed po niya yung soil natin ng nutrient. So, yung nutrient, yun yung kakainin ng plant. So, compare sa synthetic kasi, yung synthetic kasi, ibibigay mo siya sa plant mo kasi pagkakainin mo yung plant. But in natural farming, ang pagkakainin natin is yung soil. Gagawa tayo ng healthy soil para yun yung kakainin ng plant natin. So, although makita niyo yung other plants ko, hindi sila mataba. Kasi bakit? Talagang pinapastress ko yan. Kasi, pag halimbawa, bibilihin niya ng customer, pagdating dun sa kanya, mabibigla yung tanim. Kasi, yung pag-take care niya, it's not same sa pag-take care ko. So, dito pa lang pinapastress ko na para pagdating dun sa lugar na pupuntahan niya, used na siya sa stress. Ito pa, yung carbon ko. So, lahat po ng brown na box, cardboard, or yung mga, so pag nag-groceries tayo ngayon, or bumili tayo sa mga food chain, di ba, paper bag yung ginagamit nila. So, yan po yung ilalagay natin dito. So, makita niyo po mga grass clippings galing po ito sa mga tanim namin. So, yan po, ito mga dahon, basta lahat ng tuyo. Lahat ng tuyo po. Yun po yung carbon. So, yung dry. So, dry leaves, and then carton na brown, yung gagamitin. Pwede rin po yung newspaper, pero kasi may pintura sa sila. Ito may pintura, pero although minimal lang siya. So, ang gagawin natin, is parang gumagawa tayo ng lasagna. May globes yan ako, parang hindi natin gumamit. So, parang familiar kayo gumawa ng lasagna or gumawa ng mango floats. So, layer. So, layer of brown and a layer of green. So, ito mga damo lang dito sa garden. So, ayan, nakita niyo balat ng puso. Puso ng saging ulam namin kanina. So, ayan mga balat ng saging, balat ng prutas. Yung mga damo sa garden, so ilalagay po yan natin dito. Mga dahon-dahon po. So, ano pa? Yung food waste. So, ayun po, makita natin green, 30%. Yung brown is 70%. Green is nitrogen. So, kailangan natin ng wet, basa, sa mga basa. And then, balat ng gulay or prutas, at damo or manure, yung tain ng kambing, tain ng manok, ay itim ng manok. Yan po ay mga green po sila or nitrogen. So, ay hindi po pwede sa aso, sa baboy hindi din pwede. So, ang gagamitin po natin ay yung mga sa ruminants. When we say ruminants, we have the large and the small ruminants. So, yung ruminants ay like baka, carabao, yan po sila yung mga ruminants. Horse, they are the large ruminants. So, yung small ruminants ay kambing, yung tupa, yan po sila yung mga small ruminants. Kasi iba po yung yung kanilang tuka. Compare sa baboy, compare sa aso. Kasi meron pong parasite. Oo, siyempre, may impact po tayo kung yun yung gamitin. So, ganun po, balik tayo ulit. So, layer, para pag naglagay po kayo, mas madami yung brown. Mas madami yung carbon kasi dapat 70%. So, same process lang po. And then, balik tayo ulit dito. Napuno na to. Kasi wala masilit sa bahay. So, ayan. So, kaya nga sa, circular agriculture. So, water po, imo-moist natin siya. So, ibabasahin natin siya na hindi yung sobrang basa. Na-imagine nyo yung foam na pag piniga mo, wala na siyang tubig pero mamasa-masa. Ganun po siya. So, ito, gagawin natin to every week. Ibabalik ta rin, lalagyan ng water. So, ilalagay lang po natin ito sa warm area na shaded po siya. So, meron pa ako isang example dyan na nakasako lang. Yan, fresh pa po yan. Ito po. Maliit lang na area. Oo. So, although sa baba, meron din ako doon na mga nilagay din. Ano pa? Dinidiligan lang po siya. So, babalik ta rin lang po yan every week. So, ganun. So, 2 to 3 months, magiging ganito na po siya. Ang tawag po dito ay black gold.
So, ito po yung compost. Pero kung gusto nyo pa po talaga, yung sinasabing vermicast, na yung merong worm, ito po siya yung vermicast. Na nilalagyan po ng African nightcrawler. So, meron din po kaming ganito. Opo, produce na po namin. Wala na po. Oh, na ano na siya, na salam. So, meron din kami binabenta ganito, 550 per sack. Opo. Yes po. Oh. So, ito po yung mga sample na, ito po yung ano ko, sterilized soil na ginagamit ko for seedlings. Ito po siya, niluto ko po ito. Opo, niluluto po siya. Lahat, opo, sterilized ko. Opo, pag seedlings. Opo, ito, ano na siya, mixture na po siya. Merong carbonized rice. Gawa ko lang din po to. May, meron po ko niluluto. Sa kawali ko lang po to niluluto eh. Itong carbonized rice, o ito. Ano po? Dry lang po siya sa kawali. Pwede po siyang with the water. Pwede pong dry lang siya. Ito po yung mixture niyan. Ito po, yung composition nito, ito po siya. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ano pong tanong? Parang wala pa po. Ayan. Ah. Ayan, nandito na po kami. Sige pa. Yan, marami mga Galing, tanong. Ang galing talagang buhay na buhay itong chat group natin dito sa chat natin sa Zoom at saka dito sa Facebook Live. May matanong po dito, Sister Helen. Ah, Sige pa. may nagsabi po siya, saan daw po niya kayo pwede makontak? Kailangan daw po niya kasi mga herbs is coming from Sister Francia Bagasin. Kasi po, meron daw siyang gumagawa daw siya ng miracle ointment, balm, or liniment. Taga saan siya? Ayan, sister, taga saan daw po kayo? Sister Francia, hindi po niya sinabi. Baka daw meron kayong herbs. Ayan, may nag-comment. Pasay City daw po siya, Pasay. Okay. Hmm. So, medyo malayo. Pero pwede kong i-supply pag, ano po siya, dry leaves. So, meron po kaming product na dry leaves. Yung surplus po siya. Opo. So, ano po siya? May bumibili yung ginagawang tea. So, pwede po silang mag-follow sa page ko, The Pharmacy by Helen. Yun. Oo. Para doon po sila mag-contact. Yun po yung tanong ng marami si Sister Helen eh. Why did you call it the pharmacy? Ano pong significance nun? Why pharmacy? Kasi, medicine kasi, yung tanim kasi, actually, it's not an alternative medicine. It's the original or the natural medicine. So, sinabi kong pharmacy kasi farm eh. So, farm. The pharmacy. Parang gano'n, no? Actually, walang word talaga na the pharmacy. Opo. Kasi yun eh, yun na, yung tanim, yung herbs, yun na yung medicine eh. Kakainin mo yung medicine o hindi mo iti-take, but kakainin mo. So, yun yung mag-help sa inyo sa immune system. Like sinabi mo, si mulberry, ano ang mga benefits makuha mo dun sa mulberry? So, kailangan kainin mo siya para makuha mo yung benefit na kailangan mo. Kasi yung mulberry talaga, ano siya, ako personally may experience ako niyan. Namaga yung tuhod ko sa kakakain ng bagoong and seaweed. And then pumunta ako sa doktor, and then about tutusok na yung tuhod ko. Pero may nagsabi sa aking isang member na masakit, sobrang masakit pag tinusok ka sa tuhod.
So sabi niya, uminom ka ng mulberry leaves. Uminom ako ng 1 week. Hindi na ako bumalik sa doktor. Wow. Gumaling na ako. Till now, hindi na sumasakit yung tuhod ko. So meron naman lately lang, yung wife niya, actually taga Davao, ang daming operasyon, tapos ang taas ng kriya, ang taas ng uric. Sabi ko, minom ka nung dahon ng mulberry, pakuluan lang. Bumalik after a month, yung result daw niya is maganda. Bumaba lahat yung mataas niya na kriya, yung uric. Okay. Kaya pala tinawag sister na pharmacy. Yes. Pharmacy. Kaya pharmacy. Galing, ano? So another question, Sister Helen. Sabi niya, hello sister. Actually, binato sa akin ito. And then, nilagay ko dito sa chat box natin. Sabi niya, hello sister, in a small area, what permits or legal requirements do I need for operating and selling sa Wala business na to? So wala. Wala po. Okay. Okay. So clear Wala po po. 'yun. So walang Kasi permit. Oo. Dinadaan Tapos ako ng biyaya dito. Another question po. In your personal experience daw, what are the most profitable crops or plants, o siguro dagdagan natin pati herbs, Walang specific. for the limited area lang? Actually, walang specific. Depende sa na-capture mo na market. Depende kasi sa market yun. No? Depende sa pag-capture mo ng market. Pag Okay. restaurant, usually meats, basil, and rosemary. Pag growers naman, rosemary kagad yung itatanong yan eh. Kung sasabihin ko, ano po experience niyo sa pag-garden? Wala. Baka iiyak po kayo. Mag-start po muna kayo sa basic na tanim. Yes. Okay. Mahirap. Yun. Clear na clear yung Yan. kapatid na Reden. May follow-up to ni Sister Helen. Ano daw yung Sige pricing pa. strategy that works best for small-scale garden business? Pricing? Opo. Best, Ano po? Kasi what our pricing strategy works best for a small depende scale? po. Like kay kale po. Hindi po siya ordinary na vegetable. So you can demand price. In organic po, you can demand your price. You can command, I mean. So I command my price. So when I say my lettuce, it's 250. Eh, nasa market, 150. Eh, hydroponics naman yun. Yung mga customer ko, naghahanap ng organic. So, bibili po sila. Okay. So, yun po, Pwede you can command your price. Okay. Pwede kang mag-price ng medyo matas ng konti kasi Yeah. May value added. ano yung sa'yo Yes po. na Yes po, differentiate mo siya. value-added po siya. Yes. Yes po. Yes. Oo. And then, Okay. gusto ko lang i-add dun sa pricing. Actually, meron kasi din akong ayun parang grupo. Kami mismo na mga gardeners, nag-uusap po kami na kumusta ang pricing mo dyan, ganun. Ano ang supply? Yung ganyan po. Although na hindi naman po namin talagang yung bang beyond reach yung presyo. Makatao din naman. Like yung basil po, ang bibili ka ng 50 grams, 100 grams, that is 50 pesos. So actually, ganyan naman yung presyo eh. Pero pag bumili ka sa mall, pag tingi-tingi, mas mataas pa ang presyo. Pero dito sa akin, same lang. Oh. Yes po, Yun. oo. Very clear yung sinabi ni Sister meron po siyang another question dito, Sister. Sabi niya, actually sa Visayas to from Visayas to binato lang sa dahil friend ko siya. Sa small Sige po. small garden daw, usually are more vulnerable to heavy rain, drought, or temperature extremes. How do you keep pests and disease under the control sustainability? Okay, yung sa rain po, kaya makita niyo nakanat ako.
So yan po yung magkocontrol ng pour yung buhos ng ulan. Especially pag lettuce yung tanim ninyo, malalamog po siya pag umuulan. So kailangan nyo lang ng net. Ah, So yung pwede po siya mag-greenhouse. okay. Greenhouse po. So yung Sister, yung pest, yung mga sagutin ko po. peste. Sige, Sige, yan po go yung ahead, sagot. sister. Sige, sister. Yung pest po, ayaw po ng healthy plants. Ayaw po nila yun. Kasi sugary po eh. Matamis po yung tanim pag healthy. So ayaw po yun ng peste. So yun po dapat yung gagawin natin healthy yung plants natin. Para hindi na natin kailangan mag-control ng pest. Okay. Yun eh. Uncontrollable yung pest. Meron pa akong neem oil. Sarili ko po ito. In-extract ko po ito from the neem tree. Ang nagturo po ito sa akin is my Indian friend. Na breeder po siya. So, tinuruan po niya ako ng basic and then nag-modify po ako. So, nagmamarket po ako nito. So, marami pong kumukuha nito sa akin. Okay. And then, meron po ako dito, bokashi. This is anato. Ano po siya? Edible to. Kala ko Nato. tuba. Kala ko tuba. Nato po ito. If familiar po kayo ng pagkain ng Japanese, yung beans na malagkit-lagkit, yung nato. Yun po ang main ingredients nito. Plus water lang. So, ito Okay. na po yung pesticide ko and pesticide. Pero seldom po ako nag-i-spray. So, makita nyo, ayan po, yung mga tanim ko. So, yun po. So, importante po talagang healthy yung soil natin. That's why tinuro ko yung composting. Kasi yun po yung ng success ng garden natin. Kasi hindi mo na kailangan ng intervention na kailangan mo na mag-spray. Kasi pag healthy yung tanim ko, wala na po yung pest Takot yung pest Tulad ba ng tao, di ba yung tao pag mataas yung immune system natin, di ba hindi tayo nagkakasakit or bihira tayong magkasakit or hindi tayong madaling kapitan ng sakit. Ganun din po yung plants. Yan, Yun. galing. Oo. Oo. Meron pa tayong Another dito. question. May question pang sige. isa. Sige, Sabi niya, kapatid. sister, doon sa ginagawa po ninyo, o kaya kung gagawin din daw nila, should I sell directly to the customers or supply to stores or restaurants? Ano ang inyong payo sa amin? Na may mga maliliit na area. Depende po. Kung gusto nilang mag-supply sa hotel or restaurants, pwede silang mag-canvas. Pero sa akin kasi, hindi ko nagawa yun. Kasi sila mismo yung lumalapit dito. Through the words of mouth, and then sa social media po. Kasi mag-research po yan sila, like yung mga chefs. Mag-search po yan sila ng, say, rosemary. Pag-type nila ng rosemary, sino mag-pop up? Si Bay Helen. Si Helen Joy, ikago si Har. Yun po yung mag-pop up. So, kasi tinatanong ko sila, paano niyo po ako na-discover sa Facebook ko? Yung malaki, so di ba, for 2 days and a half, puro po social media yung ating topic. Ang laki po nung maitulong sa negosyo natin. Oo. Dito lang po ako sa cellphone. Sa cellphone lang po talaga ako. Post lang ng post. Ang importante, nagpo-post ka lagi. Tama po yung tinuturo sa atin na magpo-post lagi. Sabi ko nga sa husband ko, alam mo yung mga ginagawa ko na walang kwenta? Napapansin pala ng mga tao. Akala niyo po walang kwenta. Opo, isang araw, nag-post po ako. Kasi may harvest po kami ng avocado. First fruit po ng avocado namin. Sabi ko, ano ba yung sinabi ko? Huwag po husgahan yung balat. Baka magugulat ka sa laman. Ang ganda po yung laman ng avocado namin. Konti lang yung harvest namin. Nako, inulan pa ko ng order. Meron 20 kilos, 2 kilos. Sabi
nakita ko, may market yung avocado. May plantation po kami ng avocado. So nakita ko na po yung market. Hindi mo po kailangan talagang yung hard selling. I don't do that. Hindi po ako nag-hard selling. Tapos meron pa minsan, magpupost ako ng let's say, bayabas. Kamis pa sa imuhang panit. Di ba yung makinit pa sa balat mo. Ay, yung mangga, ganyan ako. Mas tangis pa sa imuhang uyab. Okay. Walang kwenta po, pero kinakagat po siya ng customer. Oh. So, kailangan pong i-capture natin yung market. Yan. Yung market. Kasi ako, ganun lang, nagpo-post lang ako. Okay. Laking tulong po ng Facebook, no? Yes po, ang laki ng tulong ng Facebook. Naglo-load lang. Ang load ko lang per month is 400 pesos. Pero ang laki po yung nababalik niya. Okay. Speaking of Facebook po, dito sa FB post, FB live po natin, may nagtanong. Sabi po niya, ano daw species ng cinnamon plant ng pinapropagate niyo po? Marami po. We have 20 plus varieties ng cinnamon sa Philippines. Okay. Kasi po, ang nagtanong po actually is a research R&D head ng ng DNR, which is a chapter president po siya ng Pagadian. Okay. May project po sila ngayon doon sa Papakilala ko na lang po sa inyo si Sister Wilma Bayaron para makapag-usap po kayo. Ano yung need nila, siblings? Yes po, sabi niya kailangan daw niya yung for her reference daw. Oo. Sige po, matutulungan ko po siya. Okay. Another question po dito. Nagsusupply po kami ng barks sa mga restaurants. Oh, nabigyan nga ako ng bark na yun eh. Ano po kami variety ng cinnamon? Different species po ng cinnamon. Ano pa po? Question? May tanong pa tayo dyan ka, Joel? I think meron pa sabi niya, ilang square meter ang laki ng rooftop niyo po at magkano po ang nagastos niyo kung mag-start po kayo? Yung net area po namin is 54 square meter. And then, yun na po yung buong bahay namin. So, ginawa kong rooftop kasi wala akong pagsampayan. At so, ginawa ko na rin siyang garden. So, ang startup capital ko, actually, nag-start po talaga ako from scratch. Kasi namasura po talaga ako. Namasura po ako from yung mga plastic cups. So, tawag nga ng mga tao dito sa atin sa Digos eh. Andyan ang food ng gwapang basurera. Ay, gwapang scavenger. Walang Diba? duda. Wala lang scavenger. Basta gwapa. Okay. So, siguro meron pa dito. last na lang question siguro. Meron pa Reden. dito kapatid eh. Sabi niya, humihingi siya ng tip sa cherry tomato. Nakita ko kanina eh. Cherry Nabasa ko tomatoes. yan. Sabi niya, cherry tomatoes, do you plant it po? Any tips for planting cherry tomatoes? Do you? Do you Ano pa? Do you? Do do you you plant plant it po? Nagtatanim po ba daw kayo ng cherry tomatoes? Tas anong tips niyo daw po? Meron akong ilang varieties ng cherry tomato. I have the sweet yellow. I have ito yung red. Meron akong large na cherry tomato. Normal lang po na pag-plant ng kamatis. Ganun lang po. Okay, yun. Clear naman yan. Last na lang siguro to. Nanggaling itong question ito kay Brother Roel Garcia. Meron po ba daw kayong FB page? Meron po, The Pharmacy by Helen. Okay. So, meron po daw, Brother Roel. Okay. I-search lang po nila, The Pharmacy by Helen. Yes po. At saka sister doon. Dalawa po siya kasi meron pong Facebook generated na The Pharmacy by Helen. Pero ako din po yun.
Parang house yata ni Papa. Isa lang So, pala yun. so ibig sabihin po kung may katanungan po sila or they would like to ask about the price, about the availability ng product and everything they want to learn about the Pharmacy by Helen, i-message lang po nila kayo dun sa inyong Facebook. Ano po? Apa. Nagsisip po ako ng seed. Ah. Yan, oo. Last message po para sa mga listeners natin, Sister Helen. Sige po. Sige, okay. Dito ko po ipakita ko sana to. Ito, actually may wine po kami, Mulberry. Pero kasi ito hindi mo maiiwasan. Part po siya ng process, yung wine. Kaya po namin gumawa ng beer. Yung mulberry beer, banana beer, or whatever na fruit, kaya po namin gumawa nun. Pero ito po yung pinaka-final na product namin is yung cider or vinegar. So, nagmamarket po kami nito. So, wala pong waste. Yung kamatis, pwede nating gawing jam or gawin nating wine. So, gusto ko po, mag-recap po ako. From a 54 square meter rooftop garden, built with the recycled materials, I created a sustainable and circular system that feeds not just my family, community, my country, and curious hearts across the globe. I started with zero budget, almost zero. Little space and a deep love of growing food for my 94 years old mom. Doon po nag-start yun kasi pakakainin ko yung 94 years old mom ko. Pero namatay na po siya. I faced challenges. So na yung soil, yung pots, yung pests, yung seeds. But turn them into opportunities to innovate and educate. I grew a community that gave back, friends, strangers, students, and institutions, offering seeds, containers, and support without being asked. Ang sinasabi ko po, itong The Pharmacy by Helen is a place where a friendship starts. So lahat ng customer ko po, kaibigan ko sila. Hindi kaaway, kaibigan ko po sila. Our garden became a platform for research, learning, and inspiration. Featured by media and supported by science. Dahil naging po ako, qualified scientist or quasi. Embrace seed saving, not just as a gardening technique, but as a way to preserve culture, food security, biodiversity, and legacy. Inspired by biblical and spiritual examples like Noah, Joseph, Lehi, and Brigham Young, I saw seeds not just as plants, but as promises. Through circular agriculture, I proved that abundance comes from closing the loop, grow, save, share, and repeat. So yun po yun, grow. Pag nag-grow ka, isi-save po natin yung seed. Isi-share po din natin. And then i-repeat natin yung pag-plant or i-repeat po natin yung cycle. What began as a retirement plan became a living mission. To anyone dreaming of growing something meaningful, you don't need a big farm. You don't need a big budget. You just need a willing heart, a bit of creativity, and a commitment
to consistency and care. Abundance is not about space. It's about intention. It's about it. It's about taking the first step. Yung sinasabi bang, kailan mo simulan? Hindi bukas, but ngayon. Diba? Yan yung tinuturo sa atin. Yung change kailan natin gawin? Now. Not tomorrow, not the other day, but now. In this garden, we grow more than food. We grow hope. We grow knowledge. We grow community. Kasi dadami po siya eh. Dito po sa garden ko, ang dami pong nag-grow na gardeners. Kaya nakita ko po na successful na sila. Nung pumunta sila dito, zero knowledge. Pero dahan-dahan po, kasi nag-mentor ako, nag-coach ako sa kanila. Kahit through sa messenger lang po. So doon lang po, ang laki po nung nagagawa sa atin ng technology. So nakiproduce na po ako ng maraming gardeners. Ngayon po, nagbibenta na rin sila. Iba nga eh, The Pharmacy din yung pangalan ng garden nila. Okay. And the most importantly, we grow seeds for the future. Kaya nga po, ilom at meron po akong seed bank. Let us be seed keepers. Let us be a caretakers of life. Let us plant what will outlive us. Thank you, and may your garden and your purpose keep growing. Thank you for being part of my garden journey today. Let's continue to grow naturally, sustainably, and with heart. And in closure, I am a farmer by heart. So thank you. Okay, thank you po, sister. Ayan. Palakpakan po natin ng virtual clap si Sister Helen Joy. Ayan. Sige. So, thank you so much, Sister Helen, sa iyong mga tips na ibinigay sa mga, especially sa mga merong mga maliliit na mga area sa kanilang mga bahay, especially sa Manila, no? Limited kasi yung area doon. So, pwede pala sila magnegosyo, ano? Kahit na maliit lang yung 54 square meter. So, Sa bubong pa pwede yun na. na, kapatid. Sulit na. Oo. Okay. So anyway, thank you so much ulit mula po sa Academy for Creating Enterprise. Ayan, papamigay po tayo ng dalawa. Hindi po isa, kundi dalawang t-shirt sa dalawang mapipili po natin. Ayan. Unang mananalo po ng t-shirt mula po sa Academy for Creating Enterprise ay walang iba kundi si napakaswerte nito laging nananalo. Yan. Brothers and sisters, congratulations po si Sister Wilma Bayaron. Okay, palakpakan po natin siya. Woo! Yan. Last year, nanalo na naman siya eh. Okay, sunod. Kaya nga. Itong pangalawa na mabibigyan, ang mapalad na mananalo ng another t-shirt. Si Sister Camille. Taga saan kaya Sister Camille? Ayan. So, yay, sabi ni Sister, ano. Ayan, nagano na. Sister, paki-message lang po from Pasig daw. Si Sister Camille. Wow, from Pasig. Mm. Woo! Okay. Yan, okay. So, certificate of appreciation. This certificate is awarded to Sister Helen Joy Sihar for generously sharing your time, wisdom, and experience as a distinguished speaker at the Academy for Creating Enterprise 2025 Business Conference. Your insights have ignited inspiration and action in our entrepreneurial community. With heartfelt gratitude, the Academy for Creating Enterprise. Signed, our program director, Sir Louis Philipton for the Academy
for creating enterprise. Palakpakan po natin si Sister Helen. Ayan. Congratulations po. In behalf of the Academy for Creating Enterprise, Sister Helen, thank you very much po sa time na binigay niyo po sa amin at sa knowledge na na-impart niyo sa amin. Madami kayong na-inspire na mga entrepreneurs ngayon. Di ba, Ka Joel? Yes, so totoo yan. So, kaya nga, yung mga wisdom na mga tips na binigay niya sa atin ngayon, talagang nakatulong sa mga, especially sa mga maliliit na mga lot. So, thank you so much, Sister Helen.